Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kaniyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa sasyon ay ibalik. Ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsisiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayoy, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan, yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo ng mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak,
dalayaning pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya naman Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki ng hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nandito sa ating dambana, at sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng ating Banal na Misa, sa inyo po ay magandang umaga. Gano'ng kalaki ang ating pananampalataya? Baka tayo may pananampalataya lang kapag okay tayo, maganda ang ating buhay. Pero sa gitna ng pagsubok, sa halip na lumaki ang pananampalataya, lumiliit. Abay, baliktad. Dapat, yung maliit na pananampalatayang yung butil, yung bini na itinanim sa atin ng Diyos, dapat yan ay lumago, dapat ay lumaki, at dapat ay mamunga. Buhay na buhay yung ating pananampalataya. At yun ang hamon sa atin ng Ebanghelyo at ng mga pagbasa. Paano natin isinabuhay ang ating pananampalataya sa gitnang ito ng ating mga nararanasang pagsubok? Ito ba'y lumago? Ito ba'y lumaki? Ito ba'y namunga? O baka sa gitna ng pagsubok ay lalong lumiit at tumina ang ating pananampalataya sa Diyos? Ang pananampalataya ay parang bini na ipinunla ng Diyos sa atin. At ito'y dapat lumago, lumaki. Madali po itong maunawaan sapagkat karamihan ngayon, lalo nitong pandemic, ang dami kaya ng mga nag-garden, ano? Yung mga, hindi lang yung mga halamang mga namumulaklak o mga nasa paso, yung mga tinatawag na plantita, plantitos, ano? Hindi lang yun, kundi ang dami ng mga nagtanim ng mga ibang mga gulay na para hindi na nga pupunta o bibili sa palengke. Dito sa ating gilid, may garden tayo dito eh. Yung ating hardinero, si Jerby, nagtatanim ng mga, ng mga gulay-gulay dito sa gilid. Si Father Gabi, nagtatanim din ng gulay doon. Pati yung Centennial Garden, tinamnan eh. Kadyos.
Kaya sumukal yung ating garden eh. Father Gabi, ano ba tinanim nyo dyan? Eh, sabi ng provincial, pagandahin daw ninyo yung Centennial Garden. Sabi sa akin ni Father Gabi, ala, tinaniman ko ng kadyos. Sabi ko, bakit naman yung kadyos ang inyong itinanim? Ano? Ay, sinumbong ko kay Father Arnel. Sabi ko, Father Balweg, yun ang ating Centennial Garden, tinaniman nung ng kadyos. Abay, lalaki na ng kadyos, mamumunga na. Ay, yun, binunot ni Father Gabi. Kasi, pinabunot sa kanya. Dahil, abay, pati ba naman yung Centennial Garden, tinaniman niya ng kadyos eh. Di ba? Ang dami yun ng mga nagtatanim. Sabagat, well, siguro, bunga ng hindi makaalis ng bahay, doon sa bakuran. Eh, di ba yung binhi, yung buto, ang liit na butil, pag tinanim, nabuhay, lumago, lalaki, mamumunga. Diyan inihalin tulad ni Jesus, ang ating pananampalataya. Ito'y napakaliit na binhi na ipinunla ng Diyos sa atin. At ito'y dapat mamunga. At ano naman ang dapat maging bunga? Aba, yung mga mabubuting gawa. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, iya'y palatandaan na bunga yan ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa niya sa Diyos na ipinunla sa atin sa sakramento ng binyag. Diba yung tinatawag nating theological virtues? Yung mga kabutihang loob na maka-Diyos, na sa Diyos nagmumula, na ipinunla ng Diyos sa ating puso. Faith, hope, and charity. Pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa na ito'y dapat ay mamunga. Kahit sa pang-araw-araw natin pamumuhay, pinapaalalahanan po tayo na ang ating pananampalataya ay dapat ay lumago at mamunga. Tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit. Sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hiniling po namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang sa paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganun mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo si Isidora na tinawag ninyo mula sa daigdig na ito. Nang pong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin din po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama, buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, mga kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento.
kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patnubayan nawa kayong lagi ng pong may kapal, upang laging sumainyo ang kanyang kapayapaan, pag-ibig at kaligtasang magpasawalang hanggan. Amen. At nawa ay pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.